Hi, hello. My name is Dwayne, this is Pinay Gamer. As in unusual yung screen ko kasi I'm showing off my iPad. This is a continuation of my video for Camo Studio. As in, I'm really impressed with it, and I just discovered, papakita ko tong setup ngayon. Pero in general, you really don't have to mess with with a lot of things. Pero it is very impressive na you can do a lot of things out of it. So ang natin dito is papakita ko sa inyo how in terms of connecting in most devices, walang problema. Ang siguro ipapakita ko, tuturo ko lang is how to connect your your other devices. Kasi ang maganda din dito is something that I discovered is you can connect other phones as your alternate cameras, and that really impressed me kasi it makes things a lot easy. Yung mag-setup ka ng multiple camera, kasi naaliw ako sa kanya kasi cellphone lang, and you can use that. Although ang pinaka-issue na nakita ko lang is meron ako isang phone ko, medyo may delay yung video niya, pero it's something na kinakapa ko pa. Anyway, Camo Studio ito, ang Camo Studio, and pag open niya, ganyan yung itsura niya. So nakikita niya ako. Yan, that's me recording stuff. Meron dito camera 1 and camera 2. So yun yung yung input na pwede niyang gawin. Pero this alone, ito, so pasensya yung kamay ko, pag press niya yan, maraming mga options na lumalabas. Anong pwedeng external video source, apps on this iPad, or off. As in, pag apps, syempre, magre-record siya ng nagre-record siya ng app. Ito, I haven't tested it yet. External video source. Wala kasi akong webcam na pwede kong subukan, pero that alone impressed me. Pero to, pwede mo access yung iba-ibang devices. So, kita to? Kita nyo itong na to? Yan. Kita nyo ito? Kita yung video capture card? Kita agad siya kasi nakakabit siya dito. Nakakabit yung capture card sa isang USB device somewhere. Ayan. So, by default, nakikita niya agad yung ibang attached devices. So, it's possible na hindi ako sigurado kung dito lilitaw yung mga webcam o dito lilitaw ang webcam. Yung external video source. I don't know yet itong external video source na yan. So, yan. Pero pwede ka pa mag-pair ng device. Nag-install ako ng itong app na to. Nag-install ako nitong Camo camera. Pag-press niyan, yan. Lilitaw yan. So, inactive nakalagay. By default, wala pa siyang connection. Pero, you can pair this by pressing this one. Pair ka ng ganyan, naghahanap siya ng QR code. So, dito naman, punta ka sa settings, and pwede ka mag-pair din dito, devices, tapos plus ka dyan. Pag nag-plus ka, maghahanap din siya ng QR code. So, scan mo lang siya, and it will immediately work. Siyempre hindi sobrang immediately kasi maghihintay ka pa ng a few seconds for it to connect. Pero you also have to make sure na dapat nasa isang network lang, nasa isang Wi-Fi connection lang gamit niyo. Kung may multiple connections, ayusin niyo muna yung connection before moving forward. Pero yan, since ito, naka-connect na siya, kikita dyan, ayan, right now it's inactive. So, ang gagawin ko dito, pilipat ako dyan, camera 2. Ito yung camera 2 ko as far as ito yung camera 2. Itong camera 1, ito ang yung nakalagay na front ultra wide camera. Yan. By the way, gusto ko rin yung feature na to pag meron kang this, I don't know kung anong version ng na nasusundan niya yung ulo mo. So that really helps. Tapos yan. So ito naman, so setup natin yung camera 2. So ito, nakikita niya ngayon yung phone. Yan Edwin's phone.
Pag connect yan, nakita nyo to, lumilitaw na siya agad. So pag ginagalaw ko to, connect na siya. And I'm amazed with that because this is free. So this really impressed me. Na yan, no? I can do that and I can capture a lot of things. Tapos you can so off ko na tong isang screen. Isang camera. Off muna natin yan, off. Ayan. So, that alone is impressive. Tapos, ayan, so ibalik muna natin ulit. So, camera. Tapos, lagyan natin yung phone. So, yan, nana natin yung phone, ganyan. As in, this setting up this app is actually pretty easy. Kasi ganyan-ganyan lang siya. Drag and drop. Kung hindi ka sure, i-full screen niya. Pag double click mo lang, ano niyan, i-ano niya yung parang default size. So, katulad dito, yan. Tapos ganyan. It's very easy to set it up. Tapos, nakaano lang dito is ang video 2 is na automatic, nasa second layer siya. Habang ang video 1 nasa layer 1 siya, ganun. So, kung hindi ka decided sa size, tapos gusto mo lang siya reset, press, balik mo lang ganyan. See that is really impressive. Ayun. So, yan ang ginagamit ko ngayon. Isa lang audio source niya, pero tingnan niyo to. By default, wala mag-device lang siya. So, one device lang at a time ang pwede niya record. Pag kinabit ko yung microphone, hindi na magiging optional ang Elgato. Kasi ngayon nakakabit yung Elgato capture device. Pero pag kinabit mo yung microphone, mawawala itong Elgato as an option. Mangyayari yung microphone lang ako i-connecta niya. So, yun yung medyo parang aking block, yung issue ko at the moment. Kasi hindi mo pwede pagsabay yung microphone tapos yung Elgato capture device. Pero this is interesting. Kasi lahat ng in-attach mong devices, may sariling siyang pwede rin niya kunin yung audio. So ito, kita niya yung phone ng phone ko, kuha rin yung audio niya. So pwedeng sumabay yung dalawang device na yan. So sabay yung audio niya. So pwede you can attach multiple devices and makukuha rin niya yung makukuha rin niya yung audio nun. So that also impressed me immensely. So yan. Tapos ito, yung mga elements na pwede mo idagdag. So, pwede ka maglagay ng text image, may image, pwede ka gumawa ng sarili mong image na gawa ka sa Photoshop, tapos gawin mong transparent para magkaroon ka ng parang elements dyan. Shape, hindi ko pa natatry. Web, hindi ko pa natatry. Text, it's text. Tapos, background. Pwede siya maglagay ng background na color para hindi lang plain black yung, yung background mo. Yung chat, hindi ko pa natetesting to kasi ever since tayo ako nito, wala pa ako lumilito. Hindi ko pa natetesting yung chat. Hindi ko pa natetest kung may lilitaw na messages dyan. So, hindi ko pa matest na maayos yan. Ayan. You can do a lot of things dito sa na to. So, yun nga, yung anong camera na kukuha. Pwede mo lagyan ng background. As in, katulad yan, background. So, for example, in me, remove background. Ayun, remove background. Pwede rin akong kung mag-remove ng background, pwede rin akong replace background. Ayan. Itong background na to, akin yan. So, that's my file. That's yung usual background na ginagamit ko. So, yan. Pwede yung replace background. Although, yung replace niya, meron din siyang mga sariling options. Meron siyang sariling mga, yan. May yung mga background na yan. Meron pang, yan, roof, lamp, office wall, tapos yun. Pero yun nga, it's all you. Gawa ka ng green screen mo para mapalitan yung background mo. Pero yun nga, you can use your own files dito.
Once maglagay ka ng sariling files, ilalagay rin niya dyan. Parang ilalagay na niya as yung automatic replacement niya. Kasama sa listahan. So, wag natin normal siya. Pwede mo rin gawa ng konting effects. Not sure with the green booster. Hindi ko sure kung anong trabaho niyan. Pero, parang, ano pa bang mga effect? Magagabaging color niya. Yeah, it's a filter. None. Portrait, binablur niya lahat ng background. So, ayun. Privacy. So, blurred pa rin yung background pero talagang wala kang makikita sa ano. Ayun. So, yun yung mga options. Spotlight. Ano ba itong spotlight ito? Binano lang. Parang may vignetting siyang ginagawa. Yeah, vignetting lang ang ginagawa. Ayun. Parang hina-highlight lang niya ako. Tapos everything else dina-darken niya. So, kuwari normal yan. Ganun pa rin. Mas naka-highlight pa rin ako. Kita mo yung surrounding ng hair ko. Medyo may light siya. So, it knows na kailangan i-lighten ko yung itsura niya. So, tanggalin natin yung spotlight. Ayan. Meron din tong framing. So, makikita natin yung framing dito. Sige, framing. Kita nyo tong ano? Ito. Meron siyang ano to? Hindi, ano to? Yung framing, it's sa itsura ko to. Ayan, may zoom in, zoom out siya. Pero nalagay ko sa auto zoom, auto with zoom. So, pero siguro inano yung gano'ng kalapit yung mukha ko sa camera. So, kasi kung kahit lumayo ako, ay siya nag-a-adjust. Lalapit ako, ba siya mag-a-adjust na ganyan. By the way, maganda ang range nito. Lalo, yung range kanya is based sa camera naman talaga eh. So, yun. Ang layo ng nagagalaw niya. Pero I know that's iPad feature. Pero mas na-highlight siya rito kasi mas madali siyang gamitin. Meron din siyang rotation and mirror view. Ayan. Yeah, pwede kang gumawa ng multiple layers of stuff eh. Pero you have to remember, dalawa lang ang video source na pwede niyang gawin. Alam ko pwede ka maglagay rin ng chat dito, pero I haven't tested that yet. Pag-aaralan ko pa. Tapos, ito. Ito rin yung mga profiles niya. Meron yung 1060 na 9x16. Meron din yung 9x16 30 FHD, 4K 30 frames per second, 1080 60 frames per second, 1080 30 frames per second. By default naka 1080p 30 frames per second siya. And yun, maganda naman yung na 30 frames ang default niya, pero nilagay ko sa 60 kasi for some reason awkward na sa akin ang 30 frames per second. It really it bothers me. Ito pwede ka rin mag-record. By the way, ito rin. You can draw habang habang nagsasalita ka tapos nag-video. So, that is impressive yun. Gaganyan-ganyan ka. Tapos re-record niya habang ila-live niya habang ginagawa mo yan. So, that is I enjoy that. Kasi if you want to highlight something, malaking bagay yun. Yan. Ito, this guy, ganyan. This guy. Ayun. I really like that. Na pwede mong gawin yun. So, tinitake advantage talaga niya kung ano yung kaya gawin ng iPad. Ayun. So, I enjoy that one. So, click lang yan para ma-disable. Next, ito is record. By default, i-record niya sa local. Pero since 128 lang yung iPad na to, very limited yung space. Pwede kang mag-store sa pwede kang ano nangyari dito? Ayun. Pwede kang mag-store locally. So, ganyan, open, and then, pwede siya mag-save dyan. Ayun. So, pwede siyang mag-save on another drive. Delete natin yan. So, for example, dito ko lagay sa external drive.
Tapos lagay ko dyan sa new and open. So, ilalagay nyo dito, may option ka. Ay, ulit natin yan. Open. Anyway, alam ko ano yun eh. Edit. Seagate. Hindi pala militaw yung ano. Edit. Pwede ba dito? At the moment, default niya is yung library. Pero nakakabitin yan. Pero kanina na palitaw natin local. Local kasi. Siguro local lang talaga. I don't know yet. Pero right now, local lang ang pinag-display niya. So, ayun, nadagdag niya yung Seagate. So, okay, that's good. Siguro may problema lang yung folders, pero importante na nakaka-save siya sa external drive. So, that's really, really important kasi lalo na kung bitin yung space mo, at least pwede ka mag-save on a different drive. So, yun, impressed na naman ako dun. Ayun. Tapos ito, pwede ka mag-setup ng, ng streaming. By default, meron siyang Twitch, YouTube, pati Trovo. Yung custom, yun, pwede ka kumuha ng mga ng ibang service. Like ito, na-testing ko na yung Facebook. Pwede to, Facebook. Pwede ka mag-broadcast dyan. Tapos pag YouTube ang ginamit mo, meron ka ng depende sa setup siguro ng Facebook mo. May kinukuha siyang information na katulad dito. Pero so far, hindi ko pa natetesting na maayos yung na-testing ko siya once, pero nung ginawa ko yung basic ko na details, hindi nag-publish agad. Siguro kasi yung settings ko naka-private noon, kaya hindi nag-broadcast siya. So, para safe, ang ginagawa ko na new broadcast na lang ako. Pero yun, pag magla-live siya agad. Wala nang testing, live agad yun ang gagawin niya. Tapos yung setup niya sa YouTube, kung naka-setup ka na sa browser mo na naka-login siya, it is pretty straightforward. Usually sa akin, nag-automatic na siya. Nag-automatic connect na siya. Pero by default, maghahanap siya ng username, password ng YouTube mo or depende kung meron sa Twitch or sa Trovo. Ayun. Pwede mo nga i-control yung audio volume and all. Katulad dito, right now, Elgato yung kinukuha niya as yung main source. Pero katulad dito, ilagay natin sa microphone. Kita nyo, nag-adjust itong volume na to. Yung audio niya. So that is important. Tapos, ayun. Settings. Yun, basic settings ng light, dark stuff. Details ko. Ito yung social details. Well, that's my name. Tapos yung social. Pero hindi ko ginamit ito kasi default lang siya sa text na lumalabas. Ito yung mga na-connect na agad dito. So, sinetup ko na itong dalawang devices. Although pareho ito na-connect, napansin ko yung iPhone ko, mabagal lang response. Pero yung Poco, so far, real-time yung video niya. Pakiramdam ko kasi dito, baka kasi luma na yung phone. This is an iPhone XS Max. So, it's possible na yung hardware mismo ang nagpa-prevent ng hardware baka ang nagpa-prevent ng response niya. Tapos destinations, yan, pwede ka magdagdag ng mga so dun sa same siya dun sa isang screen kanina, dun sa streaming options. By the way, you can only stream on one device only. One service only. Hindi siya pwede mag-multiple. So, I think yun yung medyo something na parang I still need to find a way. Alam ko yung restream kasi, pag ginawa ko yun doon, tawag doon? Sa restream, may limit na hindi ko pwede ilagay sa pages ng Facebook. Pwede lang ilagay sa personal page ko. Pero not doon sa pages na ginawa ko. So, katulad sa Pinoy Video Gamer page ko, hindi siya lilito. Hindi siya pa pwede lumabas doon. Kung gusto ko lumabas doon, magbabayad ako ng service na.
yun, hindi ko pa kina-consider yun. Recording locations, ayun. So, katulad na kanina, inaano niya kung saan ako pwede mag-save. Other than that, this is the terms and conditions and stuff and all. Medyo may medyo may delay pag pinapasok yan dyan sa page na yon. Pero yun, ano pa ba? Ayun, ito rin pala. Ito, scenes. Ito, pwede ka gumawa ng multiple scenes. By default, ipapakita niya lahat. Pero, pwede ka rin gumawa ng folders na nako-compile dito yung mga type of scene na gusto mong gawin. You can really play around with scenes. Experiment with it. Kung ano yung mga kailangan mo. Meron din siyang vertical setup kung kailangan. Tapos, ayun. I'm still experimenting on these. Pero, ibig sabihin, I can do multiple projects na pwedeng hindi naghahalo-halo lahat on one area lang. Pwede ko organize depende sa ano. So like this one, I can make something for personal use, make something for Pinoy Video Gamer, or make something dun sa barangay na inasikaso ko. So that is a possibility na ganun ang gawin. So yun, as in, yeah, I'm really impressed with this. Naaliw ako na ano yung mga capability nito. So ang problem ko lang talaga as before na sinabi ko is basically yung filters na how can I yung minimize yung ingay na sa nire-record. So yeah, yun yung medyo issue ko. I am really impressed with this, and so that's showing off yung nagagawa nito ng Camo Studio. I still have to look into other apps kung meron pang ibang pwedeng gumawa similar to this. Meron ako nakita isa na might be similar but I'm not so sure how similar it is. Ano ba yun? Kung titingnan natin itong Prism Live, hindi pa ako sure dyan. I don't know how reliable that is. So, hindi talaga ako sure dyan. Yun. Pero pag nag-minimize ka, from what I understand, it still runs. Pero hindi ako sure how reliable that is. So pag usually pinapaandar ko lang ng dire-diretso. Tapos yun, kung gusto mong, kung okay ka na sa setup mo, tapos nag-live ka na, pwede mo nang gawin itong full screen para nakikita mo yung output mo. Maayos-ayos. Ayun. So that's pretty much it, I think. Sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video about Camo Studio. So yeah, I'm really impressed with this. I like it, and because of what it can do, I might be using it as my standard video editing yung mga ganitong videos. Pero if ever magkaroon ako ng chance na makakaroon pa rin ng OBS, I'd still prefer OBS overall. Kasi ang gusto ko sa OBS still is I have more control over the filters. Yun nga, yung pwede kong ayusin yung mga audio, parang yung i-tone down ko yung mga ingay, yung mga ganun. So I like that feature na wala ito. Kitang-kita dito, wala talaga. Wala talagang ganun. So so far that's the only thing that is bothering me. Pero yun, other than that, it's pretty impressive what it can do. So hindi ko pa alam kung pwede mag-duplicate ng mga ganitong mga scenes para you can just copy and edit. Hindi ko pa sure kung pwedeng gawin yun. Yes, you can copy edit. So yeah. So okay siya. Anyway, analim ako na pwede mong gawin yun. So pwede ako gumawa ng parang pinaka-primary design ng layout. Tapos once I did the primary design, I can just shift it to design other stuff pa para consistent yung look and all. Ayun. So that's my video. Sana nag-enjoy kayo rito. Please like, share, and subscribe. So
Siguro ano to, ano, lagay ko sa capture clicks kasi this is more educational than gaming. Pero yun nga, this will help my gaming videos kung paano siya gagawin. Ayun. Anyway, so that's my video. So thank you very much. Sana nakikita niyo ako. Yan, okay. Yun. Anyway, please like, share, subscribe, and thank you very much for all the subscribers and likers sa mga pages ko. Pages sa Facebook, sa Twitter. Yeah, ito ba? X pala, X. Tapos yung mga iba pang social media ko. Anyway, sige. Yun na yun. That's siguro, yeah, that's it. And you guys take care and bye-bye.